Ayan mga kapatid, na muli nandito ako sa inyong harapan at laging inuulit-ulit ang mga bagay na ukol sa Ama at kinalulugdan na Ama na dapat gawin ng bawat kanyang nilikha. So, kaya mga kapatid, paulit-ulit tayo, pabalik-balik sa inyong pangdinig. Yung mga salita na mula sa ating Ama, yun ang binabahagi ko sa inyong lahat mga kapatid. At yung nakaraang vlog, yung sinundan nito, yan hindi nakarating sa inyo mga kapatid, dahil baka sakaling makarating na rin ito sa inyo ngayon. Dahil ito nga ay nagkakaroon ng diferensya yung ginagamit namin cellphone pag upload ba ang tawag dyan? Pag-upload mga kapatid, nag-i-stick, hindi ko mapasok. Ito pa naman yung mga nagmumula dito mga kapatid, ito yung tunay na pagkain ng espiritu. Kailangan nating pakainin ng katawan, pero lalo't higit sa lahat, ang kailangan nating busugin ay ang ating espiritu mga kapatid. Ito yung pagkain ng ating espiritu, ang Espiritu Santo rin na mula sa ating Ama. At yun yung mga salita na nagmumula sa bibig ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa. At sa inyong lahat mga kapatid na nanonood at importante ay nakikinig, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ano man ang inyong kulay mga kapatid, huwag kayong matakot. Lahat dito inaanyayahan, lahat ng may pangdinig na dapat ipakinig ay makinig. Sa inyong lahat, ang biyaya, awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At ito mga kapatid, tayo meron ng mga mensahe na dapat tanggapin at mula sa ating Ama na lumalabas sa bibig ng kanyang huling sugo na sa inyo ay nagsasalita sa inyong harapan ngayon. Ang paksa na ating dapat pag-usapan at alamin mga kapatid ay yung isang katanungan na ito'y walang pinagkaiba sa sinasabi sa English na question, katanungan. Question at katanungan, isa, di ba mga kapatid? Ito ang ating ipauunawa sa inyong lahat. Dahil yung mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong si Isaw Ama ay nagtatanungan patungkol dito. Kung sino yung maliligtas, ayan. Paano ka ngayong maliligtas? Ay sabi ng ating Panginoong si Isa ay walang taong makakalapit sa Kanya. Ang makakalapit lang sa Kanya ay ang maliligtas, mga kapatid. Walang taong makakalapit sa akin. Paano ka ngayon maliligtas kung hindi ka makakalapit sa Kanya? Diba? Ibig sabihin, ang tao walang kaligtasan. Yun ba ang ibig sabihin, mga kapatid? Tutukan yung mabuti ito. Pakinggan yung mabuti. Dahil walang tao na nakakita sa Diyos. Ika sa banal na kasulatan. Dahil ang makakita sa Diyos, yung ating Ama, ay mabubulag. Dahil siya ay walang hanggang liwanag. Alam niyo, walang hanggang liwanag, nakakasilaw. Mas matindi pa yun sa kislap ng welding. Yung alam niyo, kung nakita kayo nagwi-welding mga kapatid, yung kislap nun, sa aking lang pakiwari mga kapatid, ay 9 times liwanag.
yung kislap ng welding ngayon, single lang yun, single piece lang yun. Ay, times siyam na beses na mas malinaw kaysa roon, mas maliwanag. Ano mangyayari sa mata mo pag ganun na kapatid kalinaw? Walang hanggang liwanag na eh, hindi kayang titigan ng tao. Ang liwanag niya. Napakalinaw. At ito ang ating pag-aaralan. Ipapaaral, iaaral sa atin. Pag-aralan nyo rin. Yung iaaral sa atin, pag-aralan ng mga makikinig. Marami ang nangangaral mga kapatid. Sabi nila, pag sila daw ay pinakinggan mo, sumunod ka sa kanila, pumasok ka sa kanilang relihiyon, ay ikaw ay maliligtas. Pag hindi pa ka pumasok sa kanilang relihiyon, hindi ka maliligtas. Di ba? May ganong mga aral, mga kapatid, dito sa sanglibutan. Wala daw kaligtasan pag hindi ka pumasok sa kanilang relihiyon. Tandaan nyo mabuti yung mga sinasabi ko mga kapatid. Ilista nyo, i-record nyo. Ngayon, pag may mali, pakiwaray mo yung mali, nagkamali ka. Kung ang pakinig mo dito ay mali, ikaw ang nagkamali, kapatid. Dahil ang ating Ama, wala siyang sinasabi na kalikuan. Wala siyang sinasabing kasinungalingan. At lahat ng sinasabi niya mga kapatid, lumalabas sa aking bibig. Siya nawa. Kapag makinig kayong mabuti, unawain ninyo ang mga salitang inyong napapakinggan. Lalong-lalo na sa programang ito. Andito nga, yung bang nagsisigawa at nagsasabi na pag hindi ka pumasok sa relihiyon nila ay hindi ka maliligtas. Ano ang patotoo mga kapatid? Yun ang hanapin natin sa kanila. Ano ang patunay na totoo nga ang kanilang sinasabi? Maraming mga pananakot. Pananakot na yung ginagawang ganun eh. Dahil iisa lang ang tagapagligtas mga kapatid. Sabi nila, nandun daw yung Kristo. Ay turo sa atin ng ating Panginoong si Isawa. Sino mang magsabi sa inyo, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Diba? Sino nakabasa na nun? Kung may magsabi sa inyo na andito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sabi ng ating Panginoon. Siya nawa. Dahil pinag-utos niya, huwag ipapangaral o sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Diba? Kaya kung man magsabi na nandun ang Kristo, dahil ang akala nila yung Kristo ay kaligtasan, ay kasinungalingan yun mga kapatid, huwag kayong maniwala doon. Dahil sabi nga ng ating Panginoong si Isawa, walang taong makakalapit sa akin. Yung tinutukoy kasi nila na maliligtas ang lahat ng sa kanila isasapi, ibig nilang sabihin, nakakita na sila nakita na nila ang ating Ama, ang ating Panginoong si Isa o Ama. Ayun, yun ang inyong sisain sa kanila. Dahil ito yung ating mababasa mga kapatid dito sa Juan 6:43 44 hanggang 47. Juan mga kapatid. So yung inyong lapis ay ballpen at papel. 6. Sakaling hindi tayo nagkamali na naman dito ng pagkalista. 43 hanggang pagkabanggit 46 47. Ayan. Ang kapatid mainit.
natin munang isaksak yung pan. Electric fan, brown out pa mga kapatid. Solar lang itong ginagamit namin. Ayan, basahin na natin mga kapatid yung ating binanggit kanina sa aklat ni Juan sa 43 hanggang 46. At sumagot si isa at sa kanila'y sinabi, huwag kayong mga bulong-bulungan. Ayan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Walang tao mga kalapit. Maliban na lang ang Ama ang magdala nung taong yaon sa harapan ng ating Panginoong si Isa o Ama at kanya yung ibabangon dito sa huling araw. Alam niyo ba kung ano yung huling araw? Ha? Para malaman niyo mga kapatid, subaybayan ninyo lahat ng mensahe na nanggagaling dito. Malalaman nyo kung ano ang huling araw, mga kapatid. Dahil kung pag-uusapan natin ngayon, kung kayo bago pa lang nakikinig, nakakarinig nito, ay hindi kakasya yung ating oras na binabudget, mga kapatid. Kaya suggest ko na lang sa inyo, marami ito. Pag natagpuan nyo itong mensaheng ito ngayon, subaybayan nyo lahat. Malalaman nyo mga kapatid kung ano talaga at kailan ang huling araw. Andun, hinimay-himay dun. Isa-isa mga kapatid. Ayan, saan na tayo? 45? Nasusulat sa mga aklat ng mga propeta at tuturuan silang lahat ng Ama. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Sabi ng ating Panginoon yan, ang Panginoong si Isa. Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Ama, siya ang nakakita sa Ama. Sino yung nakakita sa Ama, mga kapatid? Yung nanggaling sa Ama. Nandito po mga kapatid, nagsasalita sa inyong harapan. Ako'y nanggaling sa Ama at dinala ako ng Ama sa harapan ng kanyang panganay na anak. Siya daw. At yung panganay niyang anak na aking Panginoong si Isa, siya ang umaalalay sa akin. Siya daw. Siya ang nagtayo sa akin, kaya sinasabi ko hindi ako ang founder dito. Hindi ako ang nagbuo nito. Ang aking Panginoong si Isa, siya ang nagtayo sa akin. Siya ang nagtayo nito, mga kapatid. Ako'y nanggaling sa Ama at dinala ko ng Ama sa kanyang panganay na anak. Iyon ang kailangan na mangyari. Dahil yun yung nakasulat. Pag yun ay nangyari sa'yo at ginagawa mo, kasalukuyan nangyayari sa'yo, natutupad ang salita sa banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis na mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Siya daw. Doon nangyayari sa iyo yung mga salitang yun, mga kapatid. Kaya pakinggan yung mabuti palagi. Ito ang aking sinasamo sa inyo. Makinig kayong mabuti. Saan tayo? 46. Hindi ba ang sino may hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Ama, siya ang nakakita sa Ama. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Siya daw.
Ngayon mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ako ay nagmula sa Ama. Ngayon, ang sumasampalataya sa akin, lalong-lalo na sa mga salitang lumalabas sa aking bibig, sapagkat yung lumalabas sa aking bibig na mga salita ay hindi sa akin. Yan ay sa Ama. Dahil lahat ng sinasabi ko, ginagawa ko, yun yung mga ipinag-uutos niya mga kapatid. Siya nawa. Kaya ang sinasabi dito sa 47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Siya nawa. Kaya sinasabi niya, magsigawa kayo. Hindi sa pagkaing napapanis, kundi sa pagkaing tumatagal. Ha? Sa ibibigay sa inyo ng anak ng tao, yung buhay na walang hanggan mga kapatid. Ito yung binibigay sa inyo, itong inyong maliit na lingkod na anak ng tao. Yan, mahahati na naman yung pag-iisip nyo dan. Sasabihin, iisipin ninyo, sabi nga galing siya sa Ama, bakit siya anak ng tao? Dahil yun yung nakasulat mga kapatid. Pag pinaniwalaan nyo yan, wala nang tanong-tanong pa mga kapatid. Dahil sabi ng ating Ama, sumunod tayo sa lahat ng ipinag-uutos ng walang bulong-bulong. Siya nawa. Walang, sabi sa Ilocano, surutin, itibilin niya, haangka nga tumanabutob. Sundin mo ang utos ng walang bulong-bulong. Utos nga dahil nakasulat. Dahil lahat ng utos, yan ay linagdaan, pinirmahan at nakasulat. Mga kapatid. Kayo na rin magpapatunay niyan mga kapatid. Kung mga sinasabi at pinag-uutos dito ng ating Ama na lumalabas sa aking bibig, ay utos nga. Nakatala nga o nakasulat nga. Yun. Ayun, sana kahit pa paano naunawaan nyo ito mga kapatid, na ang nanggaling sa Ama ay kailangan sampalatayanan. Ito'y dinala niya sa kanyang panganay na anak. At ang itinataas nito hindi yung kanyang sarili. Ang itinataas nito ay ang pangalan ng ating Panginoong si Isaw Ama, hindi yung pangalan ko mga kapatid. Wala, ito ang pansinin ninyo, wala tayong binabanggit dito na puro parangal na para sa akin. Ang pinapupurihan dito, pinararangalan na yung ating Ama na lumikha sa atin. Mga kapatid, pansinin ninyo yung mga nagtuturo, hindi ko sila sinisiraan, pero ito pinapaunawa ko lang sa inyo at dapat ninyong malaman. Ang mga nagtayo ng relihiyon, pag-aralan yung mabuti, pinararangalan nila ay ang kanilang sarili. Sinasabi nila, ako ang founder dito. At ganun din yung mga tagasunod niya. Ang founder niyang relihiyong niya, si Kibuloy. Yung founder ng relihiyon, El Shaddai na relihiyon, ay sino ba tawag doon? Ang tawag noon? Kalimutan ko na yun mga kapatid. Basta sila, kung sino yung pinuno, na may minuno, yun ang pinararangalan doon mga kapatid, kung sino yung founder. Ito mga kapatid, nakikita niyo ako nagsasalita dito, ako lang parang tumata yung puno. Pero akong puno, ang bumubuhay sa akin ay ang ugat. Siya nawa. At ang ugat na yun ay yung mga salita ng ating Panginoong si Isaw Ama. Siya nawa. Siya ang nagpapatayo sa akin at nagpapalakas sa akin mga kapatid. Ang pinupuri namin dito at itinuturing na nagtayo dito ay ang ating Panginoong si Isaw Ama, hindi ako. Diba? Kakaiba ito. Hindi ako ang nagtayo. Hindi ako founder. Naniniwala ba kayo mga kapatid sa sinasabi ko? Siya nawa. Dahil hindi ko to alam. Kailan lang pinaalam sa akin ito ng Ama? 2017. Anong taon na yun? March
March 23, 2024 na. Ilang taon na mga kapatid. Wala pa rin naniniwala na taga sanglibutan. At may mga pumapasok, pero sabi ng ating ama, marami ang tinatawag, subalit kakaunti lang yung mga karapat-dapat. Siya nawa. Marami ang tinawag, pero kakaunti lang yung karapat-dapat sa pagtawag. Kaya ka tinatawag para ka sumunod. Pero kung tinawag ka at hindi ka sumunod, hindi ka karapat-dapat, mga kapatid. Siya nawa. Kailangan pag tinawag ka, sundin mo kung ano yung sinasabi nung nagtawag sa iyo para maging karapat-dapat ka sa kanya. Siya Siya nawa. nawa. Ayun, nabasa na natin ito. Ngayon, paliwanag natin naman ito. Doon kay Juan. Ikalawang Juan 1:11. Ito mga kapatid. Ikalawang Juan 1:11. Saan natin mababasa ito? Malapit na sa dulo mga kapatid ng ano ito. Unang Juan. Ikatlong Juan pala, ikatlong Juan. Yung pagkabanggit ko kanina. Dalawang buwan. Ikatlong Juan, mga kapatid. Ikatlong Juan 1:11. Ikalawang sulat ni Juan. Ikatlong sulat ni Juan 1:11. Tanyo huwag niyong i-delete sa isip ninyo yung mga narinig nyo kanina para mapagdugtong-dugtong nyo yung mga salita na gusto ng ating ama na ating tandaan. At sinasabi ko nga, kailangan tayo may listahan. Dahil ito kasi mga kapatid, inaagaw ng diablo ito sa ating puso at isip, itong mga salitang ito. Dahil ayaw kasi ng diablo na tayo ay sumunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ayaw na ayaw ng diablo. Ngayon, pag sumunod ka dito, nanalo ka, tinalo mo yung diablo, mga kapatid, pag sumunod ka rito. Basahin na natin kung nakuha nyo na. Ikatlong sulat ni Juan 1:11. Kuha nyo na? Siya nawa. Yan, basahin na natin. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Tignan nyo. Napakasimpleng salita pero ito'y hubad, mga kapatid. Kumbaga sa palay ay wala nang balat. Nabayo na. Bigas na ito, mga kapatid. Di ka na magbabayo pa. Ito yung mga salitang sabi sa Ilocano, nabagas. Bigas na. Hindi na ito palay, mga kapatid. Bigas na ito. Nabalatan na. Huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Tandaan nyo. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang ginagawa mo ay mabuti at pawang gusto ng ating Ama, nakita mo na siya. Siya nawa. Ayan. Sabi ng ating Panginoong si Isa, walang makakalapit sa akin maliban ang Ama ang sa kanya magsugo at ilapit sa akin. Ayan. Dito mo makikilala, mga kapatid, kung sino talaga ang anak ng Ama, yung nagmula sa kanya. At ganito ang kanyang ginagawa. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos.
Ibig sabihin, pag nakagawa ka na, gumagawa ka na ng mabuti at tinutuloy-tuloy mo, ay nakita mo na. Nakita mo na ang Diyos na ating Ama. Ayan. Gusto mo bang makita ang Ama, ang Diyos? Ikaw kapatid, gusto bang makita ang Diyos? Siya nawa. Kung gusto mong makita, gumawa ka ng mabuti. At huwag kang hihiwalay doon sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Magtuloy-tuloy ka doon. At hindi rin hihiwalay sa iyo ang Ama. Hindi hiwalay sa iyo. Pag hindi ka hiniwalayan ng Ama, sinasabi ko sa iyo, saan ka man pumunta, ligtas ka. Siya nawa. Siya nawa. Kaya huwag mong hiwalayan yung mga gawang mabuti. At iisa lang ang pinagmumulan ng mabuti. Ang Ama at ang kanyang mga utos. Yan. Siya nawa. Isa lang yan, mga kapatid. Maraming salita ang ginagamit dyan, pero iisa lang ang ibig sabihin. Ibig sabihin mula sa Ama. Pag mula sa Ama, huwag mong sayangin. Ingatan mo. Huwag mong iwawala. Huwag mong itatago sa baul. Huwag mong itatago sa rep. Kung ano-ano dyan na dapat pagtaguan. Kailangan ito itago mo sa iyong puso, mga kapatid, upang lumabas sa iyong bibig para makilala ng lahat na nakita mo na ang Ama. Siya nawa. Pag ito lumalabas sa iyong bibig, ay siya mo na rin ginagawa, mga kapatid. Ito pa, nandun pa sa unang Juan 3:6. Yan, tingnan natin. Unang Juan. Atras tayo ng konti. Unang Juan ito. Unang sulat ni Juan. 3:6. Tama ba? Unang Juan 3:6. Kita nyo, mga kapatid. I-focus nyo mabuti ang inyong puso at isip, lalo-lalo ng inyong pakikinig. Ang tinutumbok nito, mga kapatid, kung kilala mo at nakita mo na ang Diyos, ang ating Ama. Basahin natin. Unang Juan 3:6. Ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi man nakakilala sa Kanya. Tignan nyo. Sino man yung nananatili, sino mang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Pag ikaw ay nananatili sa Ama, naka-steady ka sa Kanya, ayun, dun sa utos ang ibig sabihin nun. Dahil pag nakatutok ka sa ating Ama, palagi mong iniisip dyan yung utos niya eh. Pinapahalagahan mo yung utos niya. Pag palagi kang malapit sa Ama, Siya nawa. Siya nawa. hindi ka magkakasala. At sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi man nakakilala sa Kanya. Pag ikaw ay nagkasala, ibig sabihin, hindi mo kilala ang Ama, ni hindi mo siya nakita. Ngayon, suriin ninyong mabuti yung mga nagtuturo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako naninira ng kahit sinong relihiyon. Ang ginagawa ko dito, rini-repair ko dahil sila mismo ang sumisira sa kanilang sarili, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Rini-repair natin, pinapalitan natin ng mabuti yung mali. Hindi natin pwedeng gawing itama yung mali. Hindi natin kayang gawin yun, yung itatama yung mali. Kailangan palitan ng tama yung mali. Siya nawa. Yun ang tunay na dapat natin gawin. Ang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala.
Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi man nakakilala sa Kanya. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, paulit-ulit ko sinasabi, pinagbabawal ng ating Ama yan kasalanan yun mga kapatid. Kasalanan yung hindi pagtupad sa utos. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, pawang mga kasalanan, huwag kang magdadaya, huwag kang hahatol nang hindi tama. Huwag mong hahatulan yung matuwid na tao, gagawin mong masama, ikukulong mo. Gagawin mong masama dahil ikaw ay batas. Kung ikaw ay batas, kung tunay kang batas, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi-sabi ng mga abogado. Magkaroon kayo ng sarili ninyong imbestigahan yung mga kapitbahay. Unahin yung imbestigahan yon, yung mga kapatid. Bago kayo maniwala sa mga abogado, dahil mga abogado, mga kapatid, kwarta-kwarta ang kailangan yan. Nakangwarta, wala pa akong kilalang abogado na hindi kwarta ang hinahangad. Kaya nga sila nag-aral para kumita, di ba? Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, ng ating Ama, ay hindi mo magagawa yung kikita ka, samantalang yung kapwa mo naman, ilinulubog mo sa pagkabulag. Lumalaki yung kita mo, yun namang kapwa mo ay yun namang pinalalabo yung mata. Hindi ko sabihin pinahihirapan mo. Pinagbabawal ng ating Ama yan, kaya tingnan nyo, pati yung panahon nga ay umaayon nga sa Ama Dubli-dubli, hindi lang dubli, triple na yung nangyayari na yun, mga kapahamakan at kung ano-ano pa. Kailangan, kung ang namiminuno ay mayaman, maginhawa, ay lahat niyang tinuturuan. Lahat ng sumusunod sa kanya, kailangan maginhawa rin mga kapatid. Hindi yung ikaw lang na namiminuno ang nagdadamit ng malilinis. Ay yung mga tauhan mo, yan, dudumi ng mga damit. Natutulog sila sa bahay na ang bubong ay tulda na punit-punit. Samantalang ikaw naman na pinuno ay marmol halos yung bubong ng bahay mo at iba't iba uri pa ng mamahaling sasakyan yung nasa iyo. Diba? Ang daming ganun mga kapatid. Naghihirap yung mga sumusunod at naniniwala sa Kanya. Ay hindi ganun ang ating Panginoon si Isa Diba? Pinapakain niya yung nagugutom, pinapainom niya yung nauuhaw. May sakit pinapagaling nga niya Yung bulag binibigyan niya ng paningin. Yung pilay pinapalakad niya. Bay, dito naman sa atin mga kapatid, sa sanglibutan na iba, ay yung mahihirap doon nagkakamit ng higit na kalakihan ng kayamanan yung mga mayayaman. Doon sa mga mahihirap, sa mga dukha. Yun yung napapayaman sa kanila, yung mga dukha. Pinahihirapan ng mga mayayaman, yung mahihirap. Kagaya ng mga produkto ngayon, mga kapatid. Bibilihin nila sa'yo ng mura. Tapos pag ikaw naman ay naubusan at bibili ka sa kanila, ay napakamahal na, mga kapatid. Mga sarili lang ang iniisip, yung kumita. Ewan ko sa inyo, mga gahaman sa salapi. Walang sabi nung kanta nga ni Frida Aguilar, ang tao ay walang kasiyahan. Hindi nakukontinto sa kung ano yung nasa kanila. Yun yung ayaw na ayaw ng ating Ama, yung ikaw makakapaggawa ng kasalanan. Yun yung kasalanan nga na binabanggit natin ay yung ikaw ay susuway sa kanyang utos.
Yun, hindi mo siya nakita pag ganun ka. Kung ang namiminuno sa inyo ay ganun, lumalabag sa mga ipinag-uutos ng ating Ama, ibig sabihin hindi yan ang sinugo, hindi yan dapat mamuno, kapatid. Huwag ka maniwala doon. Sabi, sugo siya, appointed son, ika nila, aba ang kaso ay puro rape. Ba? Saan ka lang nakita ng ganun? Ay huwag kang mahangalun niya, ika ng ating Ama. Huwag kang mang-aapi. Ay maraming tao ay nagreklamo sa kanya na inapi niya. Di ba? May mga kuta. May mga... Ang utos pa ng ating Ama. Sumunod tayo sa lahat ng mataas na kapamahalaan. Sundin natin yung mataas na kapamahalaan. Dahil walang kapamahalaan dito sa ibabaw ng lupa na hindi nagmula sa Kanya. Ngayon, ano ba yung kapamahalaan na dapat sundin dito sa lupa? Yung batas, yung gobyerno, mga kapatid, dapat sundin yan. So, inaakala mo mali, ay dapat yung sumunod dahil yun ang utos ng Ama. Kahit pa yung mali sa paningin mo, kailangan mong sundin yun. Dahil yan ay itinayo yan ng Ama. Dahil lahat ng karunungan ng tao dito sa lupa, lahat ng kanilang ginagawa, mula yan sa ating Ama. Kaya dapat magpakababa tayo dun sa mga patakaran na yun dahil mula yun sa Ama. Siya na. Kaya nung ginagawa ni Kibuloy, mga kapatid, nagtatago, di ba? Ayaw pasakop sa gobyerno. May utos ng Ama, ipasakop tayo dun. Dahil ang ating Panginoong si Isa, nung panahon niya, nung siya hulihin ng mga Hudyo, wala naman siyang kasalanan, ay hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagtago, di ba? Hindi siya nagtatago. Ayun. Kailangan nating harapin. Kaya pinakita ng ating Panginoong si Isa, yung lahat na kanyang mga ginawa dito sa sanglibutan upang ating tularin, mga kapatid. Tularin natin yun. Para tayo ay utusan ng ating Ama na lumapit sa Kanya. Dahil nasa Kanya ang kaligtasan. Nasa ating Panginoong si Isa. At walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi yung pangalan ng ating Panginoon na walang iba kundi Isa o Ama. Yun yung kaligtasan, mga kapatid. Wala sa Kristo, wala sa Jesus, wala dun yung kaligtasan, mga kapatid. Mamumusong lang kayo pag kinuntra nyo ito. Dahil lahat ng sinasabi ko dito at isinasalaysay ko sa inyo, mga kapatid, ipinapanalangin ko sa Ama na huwag niyang ipahintulot na lumabas sa bibig ko ang kasinungalingan. Kung ito'y kasinungalingan, pigilan na niya ako. Nung sinimulan ko ito at siya ang nagutos sa akin na simulan ko. Kahit inuutosan niya ako, ipinapanalangin ko pa rin sa ating Ama na pigilan niya ako kung ito ay mali. Para wag ako magkasala sa Kanya. Hindi ko ito ginagawa ng sa aking sarili lang. Humihingi ako ng pahintulot ng ating Ama na ito ay gawin. Dahil lahat na nga makasalanan eh. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kaya lahat ng ginagawa ko, pinapagpaalam ko muna sa ating Ama. Kung ito'y masama sa kanyang paningin, bawalan niya ako. Harangan niya yung dadaanan ko. Siya lang ang dapat masunod, mga kapatid. Hindi ako o sino man sa atin. Kaya lahat ng maririnig dito, mga kapatid, ay pinahintulot ng ating Ama na ito'y marinig ninyo at makita sa pamamagitan ng gawa kung inyong maobserbahan na ito ay karapat-dapat gawin at kinalulugdan ng ating Ama. Iyon ang kailangan na dapat nating gawin. Kung tayo ay magpaalam sa ating Ama, lahat ng ating gagawin. Kung ito po ay tama, Ama, ay ako po yung pahintulutan. Kung ito bang po ay mali, ngayon pa lang, huwag na po akong pakilusin dito sa aking kinatatayuan para hindi ko magawa. Ayun, yun ang isamo natin sa ating Ama. Isang matutupad sa inyo yung mga ganun. Hindi yung malaya kayong kumilos, may kamay kayong malalakas, may mga binti kayong
mabibilis sa humakbang, matuhod na matitibay, bumuhat, tumayo. Ginagawa nyo na lang. Hindi ganun mga kapatid. Magpaalam tayo sa ating Ama bago tayo kumilos anumang bagay na gusto nating gawin. Paalam natin sa ating Ama. Kung yun ay tama, pahintulutan niya tayo. Siya nawa. Siya nawa. At ituturo niya sa atin kung ano yung tama mga kapatid. Kagaya ng ginawa niya sa akin. Itinuturo niya sa akin kung ano yung dapat sabihin, kung ano yung dapat kainin at gawin mga kapatid. Kaya palagi kong binabanggit na ito yung palatuntunan na nag-iisa. Walang kapantay, hindi mapapantayan. Walang katulad at hindi matutularan mga kapatid. Ito, saan na tayo? Tapos na natin yung Juan, unang Juan 3:6. Ayun, nagkakasala ay hindi kilala ang Ama. At yung nananatili sa ating Ama ay hindi nagkakasala. Manatili tayo sa kanyang utos para wag tayong magkasala, mga kapatid. Siya nawa. Ngayon, 7 itong mensahe natin. 7 ay siyam pala. Kita nyo. Ito yung isa pang paraan para tayo makagawa ng mabuti. Basahin natin Thessalonica 5:15 hanggang 21. Thessalonica. Ano ba yung pagkabanggit ko? Thessalonica. Hanapin natin mga kapatid. Ang unang aklat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Thessalonica 5:15 hanggang 21. Hanggang 21. Yan. Basahan natin mga kapatid. Ilan ang minuto natin? 43 po. 3 minutes. Ayan, may pagkakataon pa tayo. Nakuha nyo na? Thessalonica 5:15 hanggang 21. Siya Siya nawa. nawa. Siya nawa. Tingnan nga ninyo at huwag gumanti. Tama ba? Siya nawa. Na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Pag ginawan pala kayo ng masama, huwag niyong gagantihan ng masama, kapatid. Huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa sa iba at sa lahat. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Ibig sabihin nito mga kapatid, kung ano yung tinakdang oras, ay palaging updated ka ron. 6:00, ang itinakdang oras ng ating Ama, palaging nandun ka, wag mo puputulin yon. Basta pumatak ng 6:00, mananalangin ka doon. Pagpatak ng 9:00, mananalangin ka doon. Dahil yun ang oras ng panalangin. Yun ang sinasabing panalangin na walang patid. Pagdating ng 6:00 o 9:00, gabi man yun o araw, nandun ka at nananalangin, hindi mo pinuputol. Yun ang ibig sabihin dito. Magsipanalangin kayong walang patid. Ayan. Diri-diretso yan. Pagpatak ng 6:00, nandun ka, updated ka sa oras na yun. Naunawaan nyo sana yun. Sa lahat ng mga bagay, ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Ama
kay isa tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Alam niyo yung panghuhula, yun yung magsasalita ka kung ano yung utos. Yun yung panghuhula. Yun ang tinatawag na panghuhula. Kung ano yung pinag-uutos ng ating Ama, yun ay hula. At pang yun ay nangyari, ginawa mo, yun, nangyari sa iyo yung hula. Natupad sa iyo yung hula. Kaya sinasabi ng ating Ama doon sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Siya Siya nawa. nawa. Kaya sabi niya dito, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Ngayon nyo lang siguro narinig ito mga kapatid. Ano ibig sabihin ng hula na binabanggit dito. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Siya Ayun. nawa. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid. Ingatan yung mabuti. Subukin yung lahat ng bagay. Kung yun ay mabuti, ingatan mo. Kung yun ay masama, iwaksi mo. Layuan mo. Kaya sabi dito, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Subukin nyo lahat ng bagay. Piliin, tingnan kung nasaan doon yung mabuti. At yun ang ating ingatan, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Dito pa. Galaxia ba ito? Galacia. Galacia 6:9 hanggang 10. Sa 9 hanggang 10. Nuebe hanggang 10. Yan, basahin na natin kung nakuha nyo na. Galacia 6:9 hanggang 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yan o. Nakakapagod ba yung paggawa ng mabuti? Kung nakakapagod man, pinag-uutos dito sa banal na kasulatan na huwag tayong mapagod. Dahil ang paggawa kasi ng mabuti talagang mahirap. Pero bibigyan ka ng ating Ama ng lakas, hindi ka mapapagod talaga dito kung hindi ka hihiwalay sa paggawa ng mabuti. Hindi ka mapapagod doon mga kapatid. Wala kang kapaguran. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung tayo'y manganghihimagod. Kung hindi tayo mga papagod mga kapatid, huwag kayong mapagod. Kung tayo'y manganghihimagod, hindi tayo mapapagod. Hindi natin pagsasawaan. Ibig sabihin ito ang paggawa ng mabuti. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Siya nawa. Yung mga kasangbahay natin, yung mga kasama natin sa bahay. Hindi katulong mga kapatid. Lahat na kasama natin sa bahay, matanda man, bata man, lalaki man o babae, basta kasama mo sa bahay, yan ay Kasambahay. kasambahay mga kapatid. Dahil kasama mo sa bahay, kaya kasambahay. Kasama sa bahay. Yan. Kasangbahay. Katulad ito ng kasangga. Kakampi. Kasangga, kasangbahay. Yun, kasama mo sa bahay. Kasama mo sa buhay. Yun, kailangan, ang sinasabi dito, samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ayun.
Kaya, sabi pa nga, mangagturuan tayo. Kung sino yung namamali, ay turuan. At ipakita kung ano yung tama. Kaya nga tayo may listahan eh. Diba? May listahan tayo ng mga tama. Yung mga gusto ng ating Ama, inililista natin. Kaya mahalaga dito sa atin yung papel at ballpen, mga kapatid. Dahil malalaman mo kung sino yung nagkakamali. Lumalabas dun sa listahan ng mga dapat gawin. Mga kapatid, lumalampas doon. Kaya pag nagpaalala ka sa iyong kapwa kung sila yung nagkamali, ipakita mo yung listahan ng mga gawain. Kailangan nakasulat talaga yung gagawin. Katulad sa batas ng tao, mga kapatid. Pag ikaw ay nakasuhan, ikaw ay nakagawa ng kasalanan, babasahan ka, mga kapatid. Pagdating doon sa hukuman, babasahin doon, itong kasulatan na ito, linabag mo. Diba? Ito ay kasalanan. Dahil lahat ng pagkakasala ng tao na kinaruroonan ng kanilang pinagkakakulong, lahat ng yun ay nakasulat, mga kapatid. Pakikita sa'yo yung mga articles na yun. Kung anong numero, kung kailan sinulat, yung batas na yun. Maniwala man kayo o hindi, mga kapatid. Kaya ka nakulong, may linabag kang batas. Batas sa pangtao, mayroon yung ibang klase ng batas. Kaya mag-ingat tayo sa ating sarili. Kaya sabi nga dito kanina, huwag tayong manganghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay yung nakasulat. Kaya nga isinulat yan dahil mabuti, mga kapatid. Kaya gawin natin, sundin natin. Huwag tayong lalabag sa batas ng tao. Lalong-lalo na, mga kapatid, sa batas ng Ama. Dahil marami ding batas ng tao na hindi gusto ng ating Ama. Napakarami. Bigyan ko kayo ng sampol, mga kapatid. Di ba ang gobyerno yan ay mataas na kapamahalaan sa isang bansa? Gobyerno? Siya nawa. Ngayon, ang pagkakamali ng gobyerno, pinahihintulutan nila na may mga relihiyon na lumalabag sa utos ng ating Ama. Diba? Dapat sakop nila yan eh. Dahil ang ating Panginoong si Isa noon, ay linalakad niya, ay ipagawa, usundin ng tao ang utos ng Ama. Siya nawa. At doon nagkasala ang ating Panginoong si Isa. Sa batas na yon. Ang gusto ng gobyerno, nung panahon niya, ay huwag gawin yung ipinag-uutos ng ating Panginoon na si Isa. Kaya nga si Pinako hinuli. Dahil doon sa bagay na yon, mga kapatid. Pinagbawal nung panahon na yon na yung ipinag-uutos ng ating Ama na sinasabi ng ating Panginoong si Isa ay gawin, ay yun ang ipinagbabawal din nung batas nung unang panahon ng ating Panginoong si Isa. Kaya hinuli nila. Di ba, pinagbawalan. Dahil namumusong daw ang ating Panginoong si Isa. Di ba? At hindi nagreklamo ang ating Panginoong si Isa. Pinabayaan lang na talagang mali. Maging mali ang mga tao. Dahil napakalaki, napakalakas ng ebidensya na ipinakikita niya. Sino ba yung tao na makapagbubuhay ng patay? Diba? Sino ba yung tao makapagpapadilat ng mata ng mga bulag? Sino bang tao na makapagpapalakad ng inborn na pilay? Diba? Yun yung patunay, siya si anak ng Ama, pero hindi pa siya pinaniwalaan doon. Diba? Yung bagyo, pinapahinto niya. Hindi pa siya pinaniwalaan doon. Ay masama daw, namumusong. Sabi, pinagpilitan. Hinuli.
Isa lang na kanyo. Isang example na hindi kayang tularin ng gobyerno. Dapat hulihin. Yung pinag-uutos na naman ng ama ngayon na pinakamahigpit, napupuksain niya ay yung Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ay inaayunan ng gobyerno, mga kapatid. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, nagsisipag, lakad na yan, na buhat-buhat yung mga rebulto, yung mga Black Nazareno na yan, ay pinagbabawal ng ama. Kung ang gobyerno natin ay talagang sa ama, ay ipagbabawal din sana nila yan. Dahil ayaw ng ama ng ganun, mga kapatid. Yun napakalungkot na mangyayari ngayon dahil sabi ng ating ama ay ang sanglibutan ay talagang nakalaan sa apoy, sa pagsunog. Masusunog ang lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyong tahasan ito. Siya nawa. Siya nawa. Susunugin yan. Subukan yung usigin ito at madadali yung pagsunog sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Hindi ko kayo tinatapos. Dahil gusto ko na rin na matapos na ito eh. Gusto ko na talaga na mawala na ang mga masasama. Malipol ang mga makasalanan sa lupa at mawala ang masama. Yun na rin ang gusto ko, mga kapatid. Siya nawa. Kung ako lang masusunod, ayaw ko nang pahabain sana ito. Eh, napakatagal pa siguro. Dahil ang ama dito ang nasusunod, hindi ako. Dahil ang sinugo ng ama, masunurin niya. Kung ano yung sinugo siya sa ganung bagay, gusto niya matapos kagad. Kagaya sa akin, mga kapatid. Kaya ang panalangin natin dito, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang masama, mga kapatid. Siya nawa. Para makamit natin ang tunay na kapayapaan at katiwasayan ng buhay. Siya nawa. Mga kapatid, hanggang dito na lang muna tayo. At sa susunod na naman na nating muling pagdadaupang puso. Dahil ito, hindi ko natapos itong ating mensahe. Napakarami pa. Nasa number 3 pa lang tayo. Sa number 3 pa lang sana tayo. Pero sa susunod, kung luluubin ng ating Panginoong Sisawama na bumalik tayo dito sa topic nito, ay muli ay tayo dadaupang puso dito sa bagay na ito. At sa inyo, mga kapatid, na walang sawang nakikinig at sumusubaybay, lalong-lalo na kay Rodessa Pastor Litana at kay Laina Pastor Litana, kay G. Maris Kakatyan, ganun din kay Florida Pastor Helen Man at ang kanyang pamilya. At sa inyo rin lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng palatong tunang ito ng ating Ama dito sa huling araw, ang biyaya at kapayapaang mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Pakinggan nyo lang, mga kapatid, ang patutuo dahil yan ay kailangan. Yan, mga kapatid, hanggang sa muli. Taas natin ang ating kanang at sabay-sabay tayong magpapatuto. Kami po ay nagpapatuto at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa. Siya nawa at siya nawa.